Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ito ay reaction ko o sagot ko sa pinagyayabang ng aking katunggali ni si Pastor Elmer Chavez. Nahuhuli daw niya ako. Nahuhuli daw niya ako. Dahil nasulat daw doon sa Romans chapter 9 verse 5 na si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao ayon sa Romans. Alam ko nga kung sino nagsulat sa Romans. Sabi niya, marami siyang pinaikot, gusto niya akong hulihin. Sabi ko, maniwala ko kung si Kristo nagsabi. Pero kung si Pablo ay hindi ako maniniwala. Yan, nagkatawan siya ng tao. So, bandang huli, sabi niya, maniniwala ka ba na nasulat sa Biblia? Dahil ang proposition namin na si Kristo ay nagkatawang tao ayon sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Ang sinabi ni Pablo, sabi ko, mabasa. Hahuli ka na. Ang katawa to. Oy, Pastor Elmer, makinig ka. Okay. Para sa iyong informasyon, sa iyong kaalaman. Kahit pa sinabi diyan ni Pablo na ang tao may apat na paa. May mata apat. Example lang, sinulat dyan sa Romans, sinulat dyan sa Thessalonians, Corinthians, Galatians, sinulat dyan ni Pablo. Kung sabihin mo yan ay totoo, ay hindi ako maniniwala. Totoo yan na may taong apat na mata, hindi ko maniniwala. Kahit pa nasulat. Pero kung sasabihin mo, nasulat sa Biblia, kung nasulat, anong magawa-gawa ko? Nasulat talaga sa Biblia. Totoo man o hindi. Sabi ko, wala pa kung tao nakikita, apat ang paa, apat ang mata. Pero nasulat sa Biblia, example lang, nasulat talaga sa Biblia, nasulat. Pero kung sabi ni Kristo yan, hindi ako maniniwala. Mga kapatid, hindi naman ang proposition na ang lahat ng nasulat sa Biblia ay totoo. Kung sinabi nga ang nasulat sa Biblia, lahat ay totoo, kagaya ni Pastor Lika Katampungan, talagang very crucial. Sinabi na totoo ang lahat ng nasulat. Kung nasulat man sa Biblia, nga ang tao ay apat ang paa at ang nagsulat si Pablo, okay? Alam ko naman, kilala ko naman si Pablo Siya ang manggaya, siya ang puso, siya ang balingbeng, siya ang walang pasya sa Diyos, ang nagnungaling, nasulat sa Biblia. Tuwang-tuwa siya. Dahil nasulat sa Biblia. Pero ang tanong, kung nasulat pa sa Biblia, totoo po ba? Yun ang dapat itatanong. Maniniwala ka na totoo. Hindi naman sinasabi sa proposition Pag nasulat sa Biblia ay totoo. Hindi naman sinabi sinabi lang sa proposition kung si Hesus Kristo ay nagkatawang tao ayon sa Biblia. O ayon sa Biblia, nandyan, nagkatawang tao. O ano ngayon? Dito ako kay Kristo. Si Kristo ba ang nagsabi? Siya nagkatawang tao? Wala. Sinasabi ni Kristo, ako'y tao. 1:40. Ano pa? Sinasabi mismo sa Acts 2:22, Jesus of Nazareth, a man approved by God by miracles. Sinabi amen Sinasabi diyan sa example lang, sinabi diyan sa ulat ni Pablo, si Kristo ay Diyos at tao. Hindi ko yung paniniwalaan si Kristo Diyos at tao. Bakit? Dito si Kristo nagsabi, siya ay tao. Kung si Kristo ang nagsabi, ako'y Diyos at tao, si Kristo, ay maniniwala ako. Dahil si Kristo At saka, wala pang salita ni Kristo nga sa amin ay sinasalungat pag si Kristo talaga ang nagsulat. Okay, kapatid? So nakuha na niyo, Pastor Elmer? Pero kung ang proposition natin, lahat ng nasulat sa Biblia ay totoo at dapat paniniwalaan, ayun, may malaking problema sa akin. Pero sinabi lang, yan ay nasulat sa Biblia dahil nasulat sa Biblia. Totoo po ba? Ang lahat bang nasulat sa Biblia? Inshallah, hahamunin kita. Debate tayo muli. Papapatunayan mo nga lahat ng nasulat sa Biblia ay totoo. Diyan, niyugyug ang anak ay nilasing ang ama at niyugyug ang ama, ginasa ang ama. Saan mabasa? Genesis 19 verse 30 to 35, basahin mo. Nilasing ang ama, niyugyug sa dalawang anak. Maniwala ka? Totoo yan. Dahil wala ng tao sa mundo. Wala ng tao sa mundo. Verse 33, wala ng tao sa mundo. Dito naman sa Genesis chapter 38 verse 9, si Unan niyugyug yung sarili niyang, yung kanyang sister-in-law, niyugyug niya at hinulbot niya dodong at yung stamod niya. Yung sa Bisaya pa, Tagalog okay lang, hindi masyadong bastos, Tagalog itamod Pero kung sa Bisaya, masyadong bastos Yung binhi niya, sa nasulat sa ibang Bisaya, binhi. Tagalog naman, binhi. Ano yan, mais? Ano yan, palay, binhi.
Pinalabas niya sa lupa. Totoo yan. Si Judah, ang lulo ni Jesucristo, si Judah, ay ginamit niya ang kanyang daughter-in-law, asawa ng kanyang anak, niyog-yog niya at nanganak, at naging generation pa ni Jesus Christ. Nagnakaw ng asawa, si Haring David, nagnakaw ng asawa. Niyog-yog niya at nagkakaanak, magnanakaw ng asawa, naging lulo ni Jesucristo. Maniniwala kayo, mga kapatid? Ang nasulat sa Biblia, maraming contradictions nasulat sa Biblia, injustices nasulat sa Biblia. Marami. Mayroong mga unknown authors nandiyan sa Biblia. Mayroong dagdag bawas sa Biblia. Maniniwala kayo nun? Dagdag bawas? So, kung nasulat sa Biblia, Allah, totoo na. Yun ang mali ninyo mga Kristiyano. Pag nasulat sa Biblia, akala nyo totoo na. Mag-research kayo. May mata kayo. May utak. Hindi kayo na believe lang kayo sa pari ninyo, sa reverend ninyo. Makinig lang kayo at amin na kayo. Buklatin ninyo ang Biblia. Aaralan niyo ang Biblia kung ang lahat bang nasulat dyan ay totoo. Kung si Pablo nagsabi na ang tao ay 4 ang mata, nakakita siya ng 4 ang paa ng isang tao, nasulat sa Biblia, kung totoong nasulat. Pero totoo po ba yan? O hindi? Yun. Totoo bang na may taong 4 ang mata at 4 ang paa? Yun ang questionable. Dahil wala pa tayo nakakita, tao 4 ang paa at 4 ang mata. So, pero nasulat sa Biblia, ay nasulat. Ano ngayon? So, totoo hindi? Yun. Kung nasulat man nga si Jesucristo ay nagkatawang tao, nandyan sa sulat ni Pablo, wala akong pakialam kung nasulat dyan dahil hindi ako maniniwala. Pero nasulat, okay, nasulat. Pero si Jesucristo ang aking paniniwalaan. Sinabi na ba ni Jesucristo na ako'y Diyos, naging tao? Sinabi ba niya ako'y Diyos at tao? Hindi. Sinabi lang ni Jesucristo, ako'y tao. Yun ang paniniwalaan namin. So, naintindihan niyo mga kapatid? Pastor, naintindihan mo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ito ay reaction ko o sagot ko sa pinagyayabang ng aking katunggali si Pastor Elmer Chavez. Nahuhuli daw niya ako. Dahil nasulat daw sa Romans chapter 9 verse 5 na si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Ayon sa Romans. Alam ko man kung sino nagsulat sa Romans. Sabi niya, marami siyang pinaikot, gusto niya akong hulihin. Sabi ko, maniwala ko kung si Kristo nagsabi. Pero kung si Pablo ay hindi ako maniniwala. Yan nagkatawan siya ng tao. So, bandang huli, sabi niya, maniniwala ka ba na nasulat sa Biblia? Dahil ang proposition namin na si Jesucristo ay nagkatawang tao ayon sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Ang sinabi ni Pablo, sabi ko, mabasa. Hahuli ka na. Ang katawa to. Oy, Pastor Elmer, makinig ka. Okay. Para sa iyong informasyon, sa iyong kaalaman. Kahit pa sinabi diyan ni Pablo na ang tao may 4 na paa, may mata 4. Example lang, sinulat dyan sa Romans, sinulat dyan sa Thessalonians, Corinthians, Galatians, sinulat dyan ni Pablo. Kung sabihin mo yan ay totoo, ay hindi ako maniniwala. Totoo yan na may taong 4 na mata, hindi ko maniniwala. Kahit pa nasulat. Pero kung sasabihin mo, nasulat sa Biblia, kung nasulat, anong magawa-gawa ko? Nasulat talaga sa Biblia. Totoo man o hindi. Sabi ko lang pa kung tao nakikita 4 ang paa, 4 ang mata. Pero nasulat sa Biblia, example lang, nasulat talaga sa Biblia, nasulat. Pero kung sabi ni Kristo yan, hindi ako maniniwala. Mga kapatid, hindi naman ang proposition na ang lahat ng nasulat sa Biblia ay totoo. Kung sinabi nga ang nasulat sa Biblia, lahat ay totoo, kagaya ni Pastor Lika Katapungan, ay talagang very crucial. Sinabi na totoo ang lahat ng nasulat. Kung nasulat man sa Biblia, nga ang tao ay 4 ang paa at ang nagsulat si Pablo, okay? Alam ko naman, kilala ko naman si Pablo Siya ang manggaya, siya ang puso, siya ang balingbeng, siya ang walang pasya sa Diyos, ang nagsinungaling, nasulat sa Biblia. Tuwang-tuwa siya. Dahil niya, nasulat sa Biblia. Pero ang tanong, kung nasulat pa sa Biblia, totoo po ba? Yun ang dapat itatanong. Maniniwala ka na totoo. Hindi naman sinasabi sa proposition Pag nasulat sa Biblia ay totoo. Ay, hindi naman sinabi. Sinabi lang sa proposition kung si Jesucristo ay nagkatawang tao ayon sa Biblia. O ayon sa Biblia, nandyan, nagkatawang tao. O ano ngayon? Dito ako kay Kristo.
Si Kristo ba ang nagsabi? Siya nagkatawang tao? Wala. Sinasabi ni Kristo, ako'y tao. Juan 8:40. Ano pa? Sinasabi mismo sa Acts 2:22, Jesus of Nazareth, a man approved by God by miracles. Sinabi a man eh. Sinasabi diyan sa example lang, sinabi diyan sa sulat ni Pablo, si Kristo ay Diyos at tao. Hindi ko yung paniniwalaan si Kristo Diyos at tao. Bakit? Dito si Kristo nagsabi, siya ay tao. Kung si Kristo ang nagsabi, ako'y Diyos at tao, si Kristo, ay maniniwala ako. Dahil si Kristo eh. At saka, wala pang salita ni Kristo nga sa amin ay sinasalungat pag si Kristo talaga ang nagsulat. Okay, kapatid? So nakuha ninyo, Pastor Elmer, pero kung ang proposition natin, lahat ng nasulat sa Biblia ay totoo at dapat paniniwalaan, ayun, malaking problema sa akin. Pero sinabi lang, yan ay nasulat sa Biblia dahil nasulat sa Biblia. Totoo po ba? Ang lahat bang nasulat sa Biblia? Inshallah, hahamunin kita. Debate tayo muli. Papapatunayan mo nga lahat ng nasulat sa Biblia ay totoo. Diyan niyugyug ang anak ay nilasing ang ama at niyugyug ang ama, ginasa ang ama. Saan mabasa? Genesis 19 verse 30 to 35, basahin mo. Nilasing ang ama, niyugyug sa dalawang anak. Maniwala ka? Totoo yan. Dahil wala ng tao sa mundo. Wala ng tao sa mundo. Verse 33, wala ng tao sa mundo. Dito naman sa Genesis chapter 38 verse 9, si Unan niyugyug yung sarili niyang, yung kanyang sister-in-law, niyugyug niya at hinulbot niya dodong at yung stamod niya. Yung sa Bisaya pa, grabe, Tagalog, okay lang, hindi masyadong bastos, Tagalog, tamod eh. Pero kung sa Bisaya, masyadong bastos eh. Yung binhi niya, sa nasulat sa ibang Bisaya, binhi. Tagalog naman, binhi. Ano yan, mais? Ano yan, palay, binhi. Pinalabas niya sa lupa. Totoo yan. Si Judah, ang lulo ni Jesucristo, si Judah, ay ginamit niya ang kanyang daughter-in-law, asawa ng kanyang anak, niyugyug niya at nanganak. At naging generation pa ni Jesus Christ. Nagnakaw ng asawa si Haring David, nagnakaw ng asawa. Niyugyug niya at nagkakaanak, magnanakaw ng asawa, naging lulo ni Kristo. Maniniwala kayo, mga kapatid? Ang nasulat sa Biblia, maraming contradictions nasulat sa Biblia, injustices nasulat sa Biblia. Marami. Mayroong mga unknown authors nandiyan sa Biblia. Mayroong dagdag bawas sa Biblia. Maniniwala kayo, no? Dagdag bawas. So, kung nasulat sa Biblia, Allah, totoo na. Yun ang mali ninyo mga Kristiyano. Pag nasulat sa Biblia, akala nyo totoo na. Mag-research kayo. May mata kayo. May utak. Hindi kayo na bilib lang kayo sa pari ninyo, sa reverend nyo. Makinig lang kayo at amin na kayo. Buklatin ninyo ang Biblia. Aaralan nyo ang Biblia kung ang lahat bang nasulat dyan ay totoo. Kung si Pablo nagsabi na ang tao ay 4 ang mata, nakakita siya ng 4 ang paa ng isang tao, nasulat sa Biblia. Kung totoong nasulat. Pero totoo po ba yan? O hindi? Yun. Totoo bang na may taong 4 ang mata at 4 ang paa? Yun ang questionable. Dahil wala pa tayo nakakita, tao 4 ang paa at 4 ang mata. So, pero nasulat sa Biblia, nasulat. Ano ngayon? So, totoo hindi? Yun. Kung nasulat ng si Kristo ay nagkatawang tao, nandyan sa sulat ni Pablo, wala akong pakialam kung nasulat dyan dahil hindi ako maniniwala. Pero nasulat, okay, nasulat. Pero si Kristo ang aking paniniwalaan. Sinabi na ba ni Kristo na ako'y Diyos, naging tao? Sinabi ba niya ako'y Diyos at tao? Hindi. Sinabi lang ni Kristo, ako'y tao. Yun ang paniniwalaan namin. So, naintindihan niyo mga kapatid? Pastor, naintindihan mo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.